Isang magandang araw muli sa inyo mga katikoy. Nandito nga ako ngayon sa grocery at namimili ako ng konting grocery na ibibigay natin dito sa ating tutulungan. At inilapit nga ito sa atin ni Sir PJ. Nagulat nga ako mga katikoy kasi kababaryo ko pa yung inilapit sa atin ni Sir PJ. At ito na nga, pupuntahan na natin, daladala na natin yung mga grocery na ating binili. Nasabihan na rin tayo ni Sir na may kalayuan nga yung bahay ni Manong Ray dito sa kalsada. At dahil na nga rin kahit kababaryo ko si Manong Ray mga katikoy, hindi ko alam or hindi ko kabisado yung lugar niya. Kaya eto na nga, sinamahan tayo ni Sir PJ papunta doon kay Manong Ray. At ayon na rin sa information na binigay sa atin ni Sir PJ, si Manong Ray ay nakatira sa lupa nila. At bukod nga dyan mga katikoy, bago pa natin matulungan or tulungan si Manong Ray, si Sir PJ na talaga ang tumutulong sa kanya sa gamot, sa pagkain at sa pag-aasikaso sa kanyang mga pangangailangan. At syempre pa sa tulong na rin at suporta ng kanyang buong pamilya. At ayon na rin sa kwento ni Sir PJ mga katikoy, bago niya matulungan si Manong Ray ay nakatira siya dito sa gitna ng gubat na mag-isa at walang kasama, at nakakalungkot nga yung sitwasyon niya kasi wala siyang kapitbahay at halos nga giba-giba na yung bahay niya, at lalong-lalo na yung hinihigaan niya mga katikoy nung madatnan siya ni Sir PJ. Etong mga nakikita nyo ay tinulungan na talaga siya ni Sir PJ na magkaroon ng maayos na higaan, at eto nga yung gamot niya na pinibigay ni Sir PJ na siya ring nireseta sa kanya ng doktor. At ayon pa rin sa kwento ni Sir PJ mga katikoy, awang-awa siya kay Manong Ray nung nadatnan niya ito dito sa kubo na mag-isa, halos walang makain at hinang-hina na nga mga katikoy. At dahil nga sa awa ni Sir PJ mga katikoy, pina-check upan niya si Manong Ray sa CDHI, at doon niya nga nalaman mga katikoy na malala na yung karamdaman ni Manong Ray na stage 5 liver cancer. So nakakalungkot talaga mga katikoy. At mula nga noon, patuloy niya nang tinutulungan si Manong Ray, inaalalayan at binibigyan ng pagkain at hinahatira ng malinis na tubig, kasi dati mga katikoy sa sapa lang siya umiinom. Sa puntong ito nga mga katikoy, nakiusap ako kay Manong Ray kung pwede ko nga siyang ma-interview or matanong ng mga konting bagay na katanungan tungkol sa kanya, pero hirap na hirap talaga siyang magsalita mga katikoy, kasi kahit isang words lang yung sabihin niya, hingal na hingal siya. Bukod nga sa nahihirapan siyang magsalita at hinihingal siya sa bawat salitang binibitawan niya mga katikoy, ay sobrang hina din ng boses na lumalabas sa kanya. Naitanong ko nga sa kanya kung nasaan yung pamilya niya at kung meron siyang anak. Meron siyang anak mga katikoy, 2 yung anak niya. At ayon nga sa kanya, hiwalay na sila ng kanyang dating asawa, at yung mga anak niya ay nasa malalayo, yung isa ay nasa Cebu. Sa totoo lang mga katikoy, ito yung pinakamalungkot na sitwasyon ng kababayan natin na tinulungan namin, kasi sa totoo lang, kahit anong bagay yung ibigay natin sa kanya, kahit na gaano man kadaming pagkain yung ibigay natin sa kanya, hindi maiibsan yung lungkot, yung hirap na nararamdaman niya. Habang kausap ko nga siya mga katikoy, ramdam na ramdam ko yung hirap, lungkot at sakit na nararamdaman niya. Kaya nga mga katikoy, kahit na nga ganun yung sitwasyon niya, pilit pa rin natin siyang pinapasaya at binibigyan ng kahit konting pag-asa sa pamamagitan ng mga dala nating tulong. At eto na nga, nilabas na namin yung mga dala namin konting tulong para sa kanya, at nilabas ko to para i-explain sa kanya kung ano yung mga dala namin, kasi hindi ko rin po alam kung kabisado niya yung mga dala natin, na baka hindi niya na alam kung paano to lutuin or kung paano anong gagawin. Kaya eto mga katikoy, nilabas ko to para isa-isahin sa kanya lahat at sabihin kung paano, kung ano yon. At panay nga pasalamat ni Manong Ray sa mga dala natin, kaya kahit papano natuwa kami at medyo natuwa siya sa mga dala natin. Kaya sa puntong ito mga katikoy, muli po ako sa inyong kumakatok, humihingi ng tulong para kay Manong Ray, kasi sa totoo lang mga katikoy, iisa lang po ang tulong
tulong na gustong matanggap ni Manong Ray. Yun ay ang makauwi siya ng Cebu sa kanyang anak at makapiling niya pa ang kanyang apo. Ito yung dahilan mga katikoy kaya lumapit sa atin si Sir PJ para humingi ng tulong sa atin mga katikoy na matulungan natin si Manong Ray na makauwi sa Cebu. Kasi nangako yung anak niya mga katikoy na aalagaan si Manong Ray kung siya ay makauwi ng Cebu. At dahil nga mga katikoy may kamahalan ng pamasahe papuntang Cebu, walang kakayahan yung anak ni Manong Ray para gastusan yung pamasahe niya. Kaya humihingi sila ng tulong sa atin na mabigyan sila ng tulong para kay Manong Ray. At eto nga si Sir PJ. Kaya mga katikoy, nakikusap kami sa inyo. Ito na lang po yung hinihingi ni Manong Ray na maibigay na tulong sa kanya ang maiuwi siya sa kanyang anak at makasama niya pa ang kanyang apo. Kaya nananawagan po kami sa mga kaibigan ni Manong Ray, kakilala, mga kamag-anak, kababaryo na tulungan po natin si Manong Ray kahit sa konting tulong po pag naipon ay malaking bagay na po yon.